Magandang araw mga ka-JM. Ngayon sa bagong video na po ito ay meron pa akong bagong challenge na aking ginawa bilang broadcaster, no, na nakikita ko sa TV at napapakinggan ko sa radyo, no. Ito po ang aking challenge bilang radio broadcasters. Siyempre, hindi lang napapakinggan sa radyo, kundi napapanood din sa TV yung mga binabalita sa radyo katulad ng Double B TV sa Sub Radio DC Double B, no, ng GMA, no. So lahat ng mga binalita nila sa nung Biyernes sa Double B TV pinanood ko sa YouTube, no. So ni-research ko yung mga headlines at kanila mga binalita, no. At ito po ang resulta, no. Standby Super Balita sa mga nationwide. Standby Super Balita sa mga nationwide. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras sa buong Pilipinas, alas 7:03 minuto pa makalipas ang ikapito ng umaga. Handog sa inyo ng pinakamalalaki at pinakasaruang balita mula sa dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nagulat live mula sa himpilan ng katotohanan. Narito si Junaid Makaayong. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po mga headline ng ating super balita sa mga nationwide. Worldwide headline para sa araw po ng Biyernes, ika-15 sa buwan ng Setyembre, taon na 2023, September 15, 2023. Pilipinas, mauungusan na ang China bilang world's top importer ng bigas ayon sa ulat ng United States Department of Agriculture o USDA. Ngunit agad ito kinontra ng ating Philippine DA o Department of Agriculture. Sabay-sabay na pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer ng apektado ng price ceiling sa bigas isinagawa noong Biyernes. Kumpulan ng mga barkong pangisda ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay kinabahala ng Armed Forces of the Philippines o AFP Western Command. Bilang ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Pilipinas, posibleng madagdagan pa. Mahigit 16 na online crimes mula Enero hanggang Agosto iniimbestigahan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Although para sa 2021 performance-based bonus ng mga papublikong guro at mga tauhan ng Department of Education inilabas na ng Department of Budget Management o DBM. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Namataan na namumungsama ng panahon sa layong 405 kilometro sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Umiral naman ang habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Zambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagulod at paglitad dulot naman ng habagat. Habang ang Metro Manila na labing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagya maulap hanggang sa maulap na papaboriin na may pulo-pulong pagulan, pagulod at pagitla dulot naman ng habagat at tinatawag na localized thunderstorm. Bantay Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, alas 7:07 minuto pa makalipas ang kapitaw ng umaga. Number 1 o magiging numero 1 na po tayo. Number 1 na importer ng bigas. Maungusan na kasi natin ng China bilang world's top importer ng bigas. Batay po sa Grain World Markets and Trade Report ng United States of Department of Agriculture, mula sa dating 4 na million metric tons na import po ng China, ito po ay bababa sa 3.5 million metric tons o 3.5 million metric tons. Ang Pilipinas naman ay mag-aangkat naman ng 3.8 million metric tons ng bigas.
Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, ito ay dahil sa hindi makasabay ang lokal na supply ng bigas sa pangangailangan ng bansa, kaya tumataas ang bilang ng mga inaangkat nating bigas. Sinabi pa ng Bantay Bigas dapat na ring ibasura ang rice tariffication law. Samantala, agad naman kinontra ng ating Department of Agriculture ang ulat ng USDA at inasa mas bababa sa 3.8 million metric tons ang angkating bigas ng bansa ngayong taon sa gitna ng pagsisikap na mapalakas ang lokal na produksyon. Naniniwala naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na mali ang datos ng United Department of Agriculture kaugnay ng akanting bigas ng Pilipinas. Ayon sa SINAG o chairman ng SINAG, informula ang USDA para sa projection po nito sa angkating bigas ng bansa. Ganun pa man, hindi anya inkinosendera dito ng maraming faktor tulad po ng maliliit o halos wala pang epekto ng El Nino sa mga palayan at mas malaking produksyon ng bigas sa bansa kumpara noong nakaraang taon. Sa iba pa mga balita, sinimulan noong Biyernes o September 16 ang sabay-sabay na pamahagi ng 15,000 o 15,000 pisong ayuda sa mga rice retailer na apektado ng price ceiling sa bigas. Una rito, nagpulong ang DSWD o Department of Social Welfare and Development, DTI o Department of Trade and Industry at DILG, Department of Interior Local Government, kaugnay sa gagawin sabay-sabay na pamamahagi ng ayuda sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nitong mapalawak ang pamamahagi ng tulong sa mga rice retailer na sunod sa Executive Order No. 39 ng Pangulo na magtatakda ng price cap sa regular market price at world market price. Isasagawa ang pamamahagi ng ayuda hanggang ika-29 ng September ngayong taon kung saan inasang mabigyan ng lahat ng maliliit na rice retailer sa Pilipinas. Ikinabahala ng Armed Forces of the Philippines o EFP Western Command ang namataang kumpulan ng mga barkong pangisda ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa ulat ng GMA News, kita-kita sa Iroquois Reef ang lampas 20 o malalaking Chinese fishing vessels na halos hindi na umalis sa lugar. Nasa 70 hanggang 80 na nautical miles ang lamang layo nito mula sa Palawan. Ayon sa AFP o Armed Forces of the Philippines, Westcom, malinaw na paglabag ito sa jurisdiksyon ng kasarilan ng Pilipinas. Ito na umanong pinakamaraming kumpulan ng Chinese vessels na nakita ng AFP Westcom. Meron din nakitang 5 Chinese vessels sa Sabina Shoal at 2 sa Norris Bank. Sinabi naman ng AFP o Armed Forces of the Philippines Westcom Western Command na mayroong implikasyon sa maritime security, fishing, conservation, territorial integrity at preservation ng marine environment ang presensya ng mga barkong pangisda ng China sa ating teritoryo. Samantala, balikan natin ang mga headlines ng ating super balita sa mga nationwide, worldwide headline para sa araw po ng Biyernes, ika-15 sa buwan ng September taon 2023, September 15, 2023. Pilipinas, mangungusad na ang China bilang world's top importer ng bigas ayon sa ulat ng US Department of Agriculture. Ngunit agad ito kinontra ng ating Philippine Department of Agriculture o DA. Sabay-sabay na pamahagi ng ayuda sa mga rice retailer na apektado ng price selling sa bigas sinagawa noong Biyernes. Kumpulan ng mga barkong pangisda ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ikinabahala ng Armed Forces of the Philippines o AFP Western Command. Bilang ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Pilipinas, posibleng madagdagan pa 6,000 mahigit online crimes mula Enero hanggang Agosto. Iniimbestiga na ng PNP Anti-Cybercrime Group. Pondo para sa 2021 performance-based bonus ng mga pampublikong guro at mga tahuan ng Department of Education o DepEd inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM. Sumayin niyo po ang kabuang mas pinalakas at pinalawak na super balita sa mga nationwide. Inyo pong napakinggan at napanood yung mga balitang walang kinikilingan at walang pinaprotektahan serbisyo. Totoo na mga po. So, Junaid Makaayong, magandang umaga po Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Super balita sa umaga nationwide mula sa pinagkakatiwalaang himpilan ng katotohanan. Mabuhay ang ating bansa.
Oras sa buong Pilipinas, 15 minuto pa makalipas ang ikapito ng umaga, alas 7:15 na po.